Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ilabas mo ang sinasabi mo? Mariing sigaw ni Ramil. Nanlilisik ang mga mata habang matalim ang tingin sa kanyang pamangkin. Nilapitan ni Theo sa Jax, may halong kaba at pagtataka sa mukha. May iba ka pa bang pruweba para pabagsakin si Daddy? Mahinang tanong niya. Ang alam lang niya ay ang mga dokumentong kanina pa nila hawak at sa tingin niya, kulang pa yon para pilitin ang ama nilang umamin. Ngumisi si Jax, mabigat at puno ng kumpiyansa. Tsaka siya tumango-tango, waring may tinatago pa. Huwag kang masyadong nagmamadali, Tito Ramil, aniya. Baka hindi mo kayanin ang mga susunod kong ilalabas. Napatingin si Theo sa kanya habang si Ramil ay tahimik pero halatang naiinip at naiirita. Tumalikod si Jax saglit, saka tumango sa lalaking naghihintay sa labas ng conference room. Pumasok ang isang matandang lalaki na nakaitim na Amerikana, bit-bit ang ilang folder. Meet Attorney Emily Dominguez, sabi ni Jax habang formal na pinakikilala ang bagong dating. Siya ang totoong abogado ni Tatay Roger, hindi si Attorney Leo Braganza na pinipilit niyong iharap sa amin noon. Nanlaki ang mata ni Ramil. Hindi siya nakapagsalita agad, halatang natigilan. Si Attorney Dominguez ang original na may hawak ng last will and testament ni Tatay, dagdag ni Jax. At nandoon ang bersyon na hindi niyo pa nababago. Ang tunay na huling habilin niya. Tumango si Attorney Dominguez at nilapag sa mesa ang mga dokumento. Narito ang kopya na pirmado at notarized 3 buwan bago ma-ospital si Mr. Roger. At wala sa dokumentong to ang sinasabi ninyong paglipat ng shares o control kay Mr. Ramil Baruel. Lalong dumilim ang mukha ni Ramil. Napakapit siya sa armrest ng upuan niya habang nauutal na napapaatras sa kinaupuan. Tahimik ang buong silid. Gusto mo pa ba talagang ilabas kong lahat, Tito? Malamig ang boses ni Jax. Oo, aaminin mo na sa harap ng mga taong niloko mo ko. Saka siya humarap sa abogado. Attorney Dominguez, pakibasa naman po ang nakasaad sa dokumento bago inatake sa puso si Tatay. Marahan namang tumango si Attorney Dominguez tsaka binuklat ang dokumentong hawak. It states that Mr. Jax Baruel will be the new CEO of Baruel Group and Industries. It was signed by Mr. Roger Baruel. Mahinahon ngunit malinaw ang kanyang pagkakabigkas. Pagkatapos basahin ni Attorney Dominguez, tila may bumagsak na katahimikan sa conference room. Ang ilang miyembro ng board nagkatinginan, halatang nagulat sa revelasyon. Si Theo na natiling nakatayo sa likod ni Jax, hindi makapaniwala sa narinig. So, totoo ngang si Jax ang piniling ni Tito Roger? Bulong niya, parang sa sarili. Samantala, si Ramil ay nanatiling tahimik. Namutla ang kanyang mukha at sa unang pagkakataon, nawala ang dati kumpiyansang ekspresyon niya. This is absurd, mariing sabi niya. Pilit bumabangon mula sa pagkakaupo. Wala akong alam sa dokumentong yan. It's probably fabricated. Walang peke dyan, Mr. Ramil. Putol ni Attorney Dominguez, matatag ang tinig. Notarized at registered ito sa tanggapan ng abogado at may mga testigong pwedeng tumayo para sa legalidad nito. Tumindig sa Jax, diretso ang tingin sa kanyang tiyuhin. Wala ka ng takas, Tito. Lahat ng ginawa mong pagnanakaw, pannilinlang at pagpapanggap mo, lalabas at lalabas din. This is a set-up, mariing ulit ni Ramil, pero halata sa boses niya ang unti-unting pagguho ng kontrol. You planned all of this? No, Tito, singit ni Jax. Ikaw ang nagplano ng lahat para maagaw ang hindi para sa'yo. Ang kaibahan lang ngayon, handa na akong ipaglaban ng para sa tatay ko. Muli, namutla si Ramil at napaupo na lang, tila nauupos na kandila. Wala na siyang nasabi pa. Naglakad si Jax patungo sa unahan. Ang nakakagulat ay nung malaman mo na sa akin ibinigay ang pamamahala ng kumpanya, hindi ka pumayag. Natahimik ng lalo si Ramil. Hindi na siya nakaimik dahil huling-huli na siya. Nagalit ka kay Tatay, Tito Ramil, hanggang sa nagtalo kayo magkapatid sa loob mismo ng opisina ni Tatay Roger. Tama po ba yon? Hindi sumagot si Ramil bagkos napaiwas to ng tingin kay Jax. Hindi ka na nakapagsalita, Tito. Nakokonsensya ka na ba? Gusto mong sabihin ko sa lahat ng mga taong nandito sa loob ng conference room ang ginawa ninyo sa tatay ko? Napatunghay ng ulo si Ramil. Nagtama ang mga tingin nila ng kanyang pamangkin. Kita sa mukha ni Jax na hindi ito aatras. Siya ang unang nagbawi ng tingin.
Ako na lang po ang magsasabi sa kanila. Muling sabi ni Jax at tumanap sa board of directors ng kumpanya. Hindi nagustuhan ni Tito Ramil na ako ang mamamahala sa kumpanya, kaya pinainom niya ng gamot ang tatay ko upang atakihin ito sa puso. Nanlaki ang mga mata ni Ramil sa isiniwalat ni Jax. Napatingin siya sa lahat ng mga taong nasa loob ng conference room. Is that true, Ramil? Ikaw ba ang may kagagawan kaya inatake sa puso si Mr. Roger? Tanong ng isa sa mga board of directors. Hindi maitago ang pagkabigla sa tinutumbok ng issue. Mabilis na umiling si Ramil. Walang katotohanan ang pinagsasasabi ni Jax. Pagpasensya niyo ng kinikilos niya, wala siya sa tamang pag-iisip dahil sa pagkawala ng ama niya. Napailing si Jax. Tito, sagutin mo na kasi. Yung totoo lang. Saka siya muling humarap sa mga board members. Ginawa niya lahat ng yon para makuha ang kumpanya, ang mana. Oras na mawala ang tatay ko pero hindi siya nagtagumpay. Hindi niya alam. Saglit siyang tumigil at mariing tumingin kay Ramil. Hindi niya alam na hindi pa tapos ang laban. Bawiin mo ang sinabi mo, Jax. Galit na sigaw ni Ramil. Kuyom ang mga kamao, nanginginig sa sobrang puot, ngunit nanatiling kalmado sa Jax. My father is alive. He is alive and kicking. Mariin niyang sambit bagong umiti ng mapait. At alam niyang lahat. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Tristan na tulak-tulak ang wheelchair. Nakaupo ron si Roger. Nanlaki ang mga mata ng taong nasa loob ng conference room, lalo na si Ramil. Maging si Teo napatulala. Tito Roger? Nasambit ni Teo. Yes, I'm alive. Hindi pa ako patay. Thanks to my son and his friend, Tristan. Sabi ni Roger. Parang umiksi ang dila ni Ramil na hindi makapagsalita. Nabato-balani siya sa kanyang nakikita. Hindi makapaniwala si Ramil. Nanlamig ang buong katawan niya. Parang binuhusan ng malamig na tubig. Gusto niyang tumayo at lumabas, pero nanigas ang kanyang mga tuhod. Lumapit pa si Roger sa lamesa. Pinigilan ng anak ang pag-ikot ng wheelchair para humarap siya sa lahat. Akala ko ba... Putol-putol ang tanong ni Theo. Akala niyo patay na ako? Singit ni Roger, malamig ang boses. Yan ang plano mo, Ramil, hindi ba? Patayin ako o kaya palabasing wala na ako para makuha mo lahat ng ari-arian ko at itong kumpanya. Pati si na mama at papa ginawan mo rin ng masama. Si Jesusa, tinakot mo siya, kaya siya umalis sa mansyon at iniwan ako. Napalingon ang mga board members kay Ramil at unti-unti silang umatras mula sa pagkakaupo. Parang napasok sa eksena ng isang pelikulang lahat at si Ramil ang kontrabida. Ramil, mariing tawag ni Roger. Now tell me, bakit mo sinubukang patayin ako? Sa kabila ng lahat ng naitulong ko sa iyo at sa pamilya mo, ito pa ang isinukli mo? Tuluyan nang nabura ang kumpiyansa sa mukha ni Ramil. Nanginginig na ang kanyang mga kamay habang pilit bumubuo ng paliwanag sa kanyang isipan. Ngunit wala siyang nasabi, tanging katahimikan at kaba ang naging sagot niya. Wala kang maisagot? Pinagkatiwalaan kita sa lahat, pati na dito sa kumpanya ko. Pero nagawa mo pa rin ang karumal-dumal na aksyon? Kamuntikan mo na ako mapatay, Ramil. Kapatid kita at nagawa mo yun sa akin? Maigi na lamang at tinulungan ako ng mga batang to. Kung hindi, baka nasa hukay na ako ngayon habang ikaw, Ramil, ay nakaupo na sa pwesto ng anak ko bilang presidente. Dapat si Jax naman talagang papalit sa akin at hindi ikaw. Napayo ko ang ibang board members at ang ilan ay nagsimulang magbulungan. Hindi ko intensyon, kuya. Garalgal na sagot ni Ramil, halos hindi marinig. Talaga ba? Tumitig ng matalim si Roger. Kaya pala pinipeke mo ang mga papeles. Nilason mo ang tiwala ng mga tao dito at pinasok mo ang sariling interes sa bawat proyekto natin. Sinira mo pa ang buhay ko. Pati ang kahit sa isang babaeng minahal ko, wala kang puso. Ang anak ko na nito ko lang nakilala, gusto mo rin siyang agawan at alisin sa buhay ko para kayo na ni Carlota ang maghari. Pumalag si Ramil pero bago pa siya makasagot muli, humakbang si Jax papalapit sa gilid ng ama. Lahat ng ebidensya nasa amin na. Yung pinainom mo sa akin na juice na may halong gamot, kaya bigla akong di nakahinga. Sinadya mo talaga na patayin ako. Hindi ka na makakatakas, Ramil? Nanlaki ang mata ni Ramil. Hindi kayo pwedeng... Pwede, putol ni Roger. At gagawin namin. Hindi lang to usapin ng negosyo, Ramil. Usapin to ng pagtataksil mo at pagtatraidor sa sarili mong kapatid. Tahimik ang buong conference room. Walang gustong kumilos ni magsalita. Tanging mabigat na buntong hininga ni Roger ang pumuno sa silid. Jax, pakitawagan mo mga polis. Utos ni Roger.
Parang nabura ang kulay sa mukha ni Ramil. Sa wakas, napaupo siya, hindi sa kumpiyansa kundi sa takot. Tuluyan nang nabuwag ang tahimik niyang pagtataksil. Ngayon, ang buong katotohanan ay inilantad sa harap ng lahat. Tumalima sa Jax, kinuha ang kanyang phone at i-denial ang numero sa police station. Ilang sandali lang may tumawag na kaagad kay Jax. Kinausap niya yon at pagkatapos, mabilis ding pinatay ang tawag. Nasa labas na po mga polis, tay, imporma ni Jax. Tumango si Roger, hindi inaalis ang matalim na titig kay Ramil. Papasukin mo sila. Mariin niyang utos. Tumalima si Tristan at binuksan ang pinto. Ilang saglit lang, pumasok ang dalawang pulis kasama ng isang lalaking nakabarong na may hawak na brown envelope. Mukhang kinatawa ng legal team. Mr. Ramil Baruel? Tanong ng isa sa mga pulis habang inilalabas ang dokumento. May dala kaming warrant of arrest para sa kasong attempted murder, falsification of public documents at fraud. Nanlaki ang mata ni Ramil. Hindi pwede to, wala kayong karapatan. Mabilis niyang sambit habang patayo. Meron, at nasa papel ang pruweba. Sagot ng abogado sabay lahat ng mga dokumento sa mesa. Lahat ng bank records, falsified contracts, testimony ni Mr. Rogers sa ginawa mong krimen, kumpleto. Halos mabingi ang lahat sa biglaang katahimikan. Ang dating matapang na si Ramil ay nanlumo, waring nawala ng lakas sa sarili. Tumingin siya sa paligid, umaasang may kakampi pa siya, pero walang lumapit. Lahat ay nanahimik, lahat ay naglayo. Lumapit ang isang pulis sa likod niya. Sumama ka na lang ng maayos, Sir Ramil. Tawag muli ni Roger, mas malumanay, pero matalim pa rin ang tingin. Kung hindi ako nabuhay, nakuha mo na sana ang lahat, kayo ni Carlota. Kasama mo rin ang asawa mo sa mga plano mo, pero tandaan mo, ang kasakiman mo ang tuluyang maglalaglag sa'yo. Hindi ito ang katapusan ko. Garalgal na sabi ni Ramil, pero wala nang nagsalita. Pinosasan siya ng pulis at dahan-dahang iniharap sa labas ng conference room. Bago pa tuluyan makalabas, sumarap pa siya kay Roger. Pamilya tayo, kuya, maawa ka. Mahina niyang bulong, tila humiling ng awa kay Roger. Ang tunay na pamilya, hindi nang lalamang ng kapwa niya sa hukay. Malamig na sagot ni Roger. Sa paglabas ni Ramil at pagsara ng pinto, tuluyan na ring nagsara ang kabanatan niya sa kumpanyang minsan niyang sinira. Natahimik ang lahat, tila walang gustong magsalita. Para silang mga estatwang di makagalaw, naguguluhan pa rin, nagulat at tila nilamon ng bigat ng mga revelasyong nasaksihan nila. Hanggang sa nagsalita sa Jax. Tay, anong gusto niyong gawin sa kumpanya ngayon? Napatingin si Roger sa kanya at bahagyang ngumiti. Simulan nating muli. Pero sa pagkakataong to, mas alam na natin kung sinong dapat pagkatiwalaan. Mabilis ang bawat galaw ni Carlota habang nag-iimpake ng kanyang mga damit. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa kaba at tila bawat segundo ay isang banta. Ramil, huwag mo kong idadamay sa ginawa mong gulo. Bulong niya habang sinasara ang maleta. Hindi ako sasama sa pagkakaladkad mo sa kulungan. Kanina lang natanggap niya ang balitang hinuli na si Ramil ang mga polis. Si Berganza naman nakakulong na rin. Parang gumuho ang mundo niya sa isang iglap. Ang plano nilang dalawa ay tuluyan ng nasira at alam ni Carlota na siya na ang susunod kung hindi siya kikilos. Pagkasara ng kanyang maleta, mabilis niyang tinungo ang isang bahagi ng dingding sa loob ng kwarto. Doon, lihim na nakatago ang vault na si Ramil mismong nagpahanap at nagpabitbit ilang buwan ng nakakaraan. Dito rin tinatago ni Ramil ang perang kinukuha mula sa kumpanya ng kapatid. Hindi mo na ito magagamit? Madiin niyang sabi habang kinokonekta ang fingerprint niya sa sensor. Bumukas ang vault kasabay ng malakas na kabog ng dibdib niya. Bitbit ang isang malaking itim na bag, isa-isa niyang sinilid ang mga bungkos ng pera sa loob. Halos hindi niya na mabilang kung magkanong lahat, basta't alam niya sapat na yon para makalayo at makapagsimula ng panibago. Ang dami nito. Sapat na to para makaalis ako at makalayo. Kailangan ko lang makalabas bago sila dumating. Bulong niya sa sarili. Saglit siyang napatingin sa paligid. Para bang may matang nakamasid sa bawat galaw niya. Ramil, bahala ka na sa buhay mo. Ako ililigtas kong sarili ko. Sabay siksik pa ng mas maraming pera sa bag. Wala na akong pakialam sa inyo. Ginamit niyo lang din naman ako at ngayon, ako naman ang kukuha ng para sa akin. Napalingon siya sa pinto nang makarinig ng tunog sa labas. Wala siyang sinasayang na oras. Sinara niya ang vault at mabilis na lumabas ng kwarto, dala ang kanyang maleta at ang bag na puno ng salapi. Hindi niya na sinaradong ilaw at inayos ang kama.
Hindi na mahalaga ang bakas na iiwan niya, ang mahalaga, makalayo siya bago mahuli pa. Napaisip si Carlota kung nasaan si Theo. Kailangan niyang makausap ang anak niya. Kukumbinsihin niya ito na sumama sa kanya sa paglayo. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto nila. Mom! Mom! Malakas sa sigaw ni Theo. Mabilis itinago ni Carlota ang bag na may lamang mga pera sa ilalim ng kama at saka nagmadaling sinalubong ang anak. Theo! Sambit niya habang lumalapit, pilit pinapakalma ang sarili. Mom, do you know what happened to Dad? Untag ni Theo, na halatang takot at naguguluhan. Napalunok si Carlota, umakto siyang normal sa harap ng anak at pinilit magpanggap na wala siyang alam. Mabilis siyang umiling. No, bakit? Ano nangyari kay Ramil? Sagot niyang tanong. Kunway nagtataka. Dinampot siya ng mga police, Mom. May baka nagsasabi na daw may ginawa siya sa lolo ni Kuya Jax. Tumigil si Theo saglit. Parang hirap buuin ang kasunod na sasabihin. Totoo ba yon? Ginawa talaga ni Dad yon? Napatingin si Carlota sa anak. Sandaling natahimik. Sa loob-loob niya gusto niyang sabihing hindi. Na hindi totoo ang lahat, na may paliwanag, pero wala na siyang oras. Theo, sabi niya at hinawakan ng anak sa balikat. Makinig ka sa akin, anak. Ano bang narinig at nalaman mo, hindi yun lahat totoo. Aalis lang ako at may asikasuhin lang saglit. Pero saan ka pupunta, Mom? Sa presinto, anak. Pero kakausapin ko muna ang abogado ng daddy mo para makalabas na siya ngayon din. Wala sa sariling tumango si Theo. Bagamat halata ang kaba sa kanyang mga mata. Tumayo si Carlota, pilit nang umiti. Magiging ayos din ang lahat, anak. Huwag kang mag-alala. Ngunit habang papalapit siya sa pinto, naramdaman niya tila mabigat ang bawat hakbang. Hindi lang dahil sa bag na dala niya, kundi sa bigat ng kasalanan na tinatakasang buhatin. Pagkalabas ni Carlota sa kwarto nilang mag-asawa, nasa labas din si Roger at Jax. Nagitla siya na nakita sila at napaatras. Saan ka pupunta, Carlota? Tanong ni Roger. Matiim siyang nakatingin sa ginang habang nakaupo sa wheelchair. Kuya Roger, buhay ka! Napatiri siya at saka ngumiti para ipakita rito na masaya siya. Tumango si Roger. Nasurpresa ka ba? Napalunok si Carlota. Hindi naman, Kuya Roger. Masaya nga akong makita ka. Paano ka nabuhay sa sunog? It's a long story, but to make the story short, hindi ko pa oras mamatay. Siyempre naman. Sinuyod ng tingin ni Roger si Carlota. Napadako ang kanyang mga mata sa dalang itim na bag at maleta ang kanyang dala ng hipag. Aalis ka? Hindi, kuya. Tila pinagpawisan ng malapot si Carlota dahil sa sobrang takot. Parang gusto na lang niyang maging hangin para tangay na lang siya papalayo. Bakit may dala kang maleta, Tita Carlota? May bala ka talagang umalis, no? Mga tanong ni Jax na may laman. Hindi, Jax. Ano to, mga damit na idodonate ko sa charity? Bigla kayatang bumait, Carlota. Hindi ka naman mahilig sa mga charity event. Saad ni Roger na may pang-uuyam sa tono ng boses. Mga sobra kong damit. Sayang kung itatapon kaya i-donate ko na lang to lahat. Napatango-tango si Roger. Alam ba ni Ramil na aalis ka? Hindi ko alam. Hindi pa nga kami nagkakausap. Nakita mo na ba siya? Alam na ba niyang buhay ka, Kuya Roger? Tanong ni Carlota. Pilit ang kalmadong boses kahit may kaba sa dibdib. Nagkatinginan ng mag-ama, tsaka sabay na tumango. Gusto mo ba siyang makausap? Baka gusto mong samahan si Ramil. Alok pa ni Carlota. Nanginginig ang tinig. Napatingin si Roger sa kanya. Matagal, mabigat. Ikaw, Carlota. Aniya sa mababang tono. Gusto mo rin ba akong makausap? O katulad ka rin ba niya na gusto lang akong patahimikin noon? Napaurong si Carlota. Bahagyang napatingin sa sahig. Hindi siya makasagot. Naging bahagi ka ng lahat ng to. Alam mo kung saan galing ang perang ginastos ninyo. Huwag mo na akong lokohin. Kuya, mahina niyang sagot. Inaamin ko, nagkamali ako. Hindi lang basta pagkakamali ang ginawa ninyo. Nilapastangan niyong tiwala ko. Pero sa kabila ng lahat, nandito pa rin ako. Buhay. At siguro, yun ang pinakamabigat na parusa sa inyo. Na makita ninyong hindi ninyo ako tuluyang napatumba. Tahimik ang paligid. Hindi makatingin si Carlota sa kanya. Sasamahan mo pa ba siya ngayon? O sisimulan mong ituwid ang sarili mong landas? Huling tanong ni Roger. Hindi pa rin sumagot si Carlota at napayuko ng ulo. Ngunit sa mga mata niya bakas ang takot na baka makulong din siya kagaya ng kanyang asawa. Biglang lumitaw ang mga polis sa hindi inaasahan ni Carlota.
Nanlaki ang mga mata niya at dahan-dahang napaatras. Anong gagawin niyo? Wala akong kasalanan. Bakit niyo ba ako hinuhuli? Mga tanong ni Carlota na pilit itinatanggi ang kasalanan. Lumabas ng kwarto si Teo. Agad niyang nilingon ang anak. Teo, anak, ikukulong nila ako. Tulungan mo ko. Pagmamakaawa niya. May nagawa po kayo ni Daddy. Dapat niyo pong pagbayaran lahat ng yon. Hayaan niyo po. Madalas ko naman kayong dadalawin sa loob ng kulungan. Tugon ni Teo. Naawa man siya sa ina, pero kailangan nilang harapin ang mga ginawa nila. Napaluho si Carlota. Teo, anak ko, ako ang nanay mo. Pinalaki kita, inalagaan. Alam ko. Putol ni Teo sa kanyang litanya. Pero hindi yun sapat para kalimutan ko ng lahat ng pagkakamaling ginawa ninyo. Si Tito Roger, sinaktan ninyo siya at hindi lang siyang nasaktan, pati ang sariling magulang ni Daddy. Sa Jax at Amethyst, pati sila hindi nakaligtas. Lumapit ang isa sa mga pulis, marahang hinawakan sa braso si Carlota. Ma'am, kailangan na po nating umalis? Hindi, sandali lang, Teo. Anak, magbabago ako. Huwag mong hahayaan. Pero umiwas ng tingin si Teo. Tumalikod siya at naglakad palayo habang naririnig niya ang tinig ng ina na unti-unting nilalamon ng katahimikan at kalabog ng posas. Sa dibdib niya may bigat, pero sa puso niya alam niyang ginawa niya lang ang tama. Nilapitan ni Jax ang kanyang pinsan saka tinapikto sa balikat. Maraming salamat, Teo. Malaking tulong ang nagawa mo and I'm sorry about what happened to Tito Ramil and Tita Carlota. Nalulungkot din sa Jax pero wala nang ibang paraan kundi harapin ng mga ito ang hatol sa kanila. Tumango si Teo, pilit pinatatag ang sarili kahit nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Alam ko kailangan mangyari to. Hindi na rin ako bata para hindi maintindihan ang tama sa mali. Kahit masakit, kailangan. Napabuntong hininga sa Jax. Kung may kailangan ka, nandito lang ako. Hindi madali itong pinagdadaanan mo. Salamat, pinsan. Sana balang araw mapatawad ko rin sila. Pero ngayon gusto ko munang mahalin ang sarili ko. Palayain ang sarili ko sa bigat na matagal ko nang kinikimkim. Ngumiti sa Jax, may bahid ng paggalang sa tapang ng pinsan. Isa lang sigurado, Teo. Magsisimula na ang bagong kabanata ng buhay mo at di mo na kailangan dalhin ang kasalanan nila. Tumango si Teo, tsaka maling tumingin sa direksyong dinaanan ng mga pulis. Dati, lagi ako nagtatanong kung bakit gano'n ang naging pamilya ko. Ngayon alam ko ng sagot para matutunan kong pumili ng ibang landas. At pinili mong maging mabuti, ani Jax. Yon ang mahalaga. Nasa malapit na pool sina Wendy at Amethyst. Humiling ang anak na maglakad-lakad pero ngayon nagpapahinga na sila sa lilim ng puno. Tumawag na ba ang asawa mo sa'yo, Amethyst? Kagabi lang siya, hindi pa bumabalik dito. Tanong ni Wendy sa anak. Tinatawagan ko po pero hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Baka po busy. I-text mo kaya? Aba, baka makalimutan niyang dinala niya tayo dito. Pagkatapos iiwan niya tayo at parang wala lang. Napapailing na dagdag ni Wendy habang pinupunasan ng pawis sa leeg. Napabuntong hininga si Amethyst. Ayoko pong isipin yun, ma. Siguro nga may trabaho lang siya. Hindi naman siya ganito dati. Tumingin si Wendy sa anak. Hindi ka ba nagtataka sa mga kilos niya nitong mga huli? Tahimik. Parang may bumabagabag. Tahimik si Amethyst. Napayuko siya at marahang pinisilang palad. Naisip ko rin po yan. Pero ayoko munang mag-isip ng masama hanggat wala akong naririnig mula sa kanya. Inawakan ni Wendy ang kamay ng anak. Basta anak, kung ano man ang mangyayari, nandito lang ako. Sana wag mong hayaang masaktan ka ng sobra. Napatingin si Amethyst sa kanyang ina. Mahina siyang tumango. Opo ma, salamat po. Tahimik silang nagpatuloy sa pamamahinga sa ilalim ng lilim. Pero sa loob ni Amethyst unti-unti nang sumisibol ang pagdududa para sa asawa. Wendy, Amethyst, halina kayo. Nakapaganda na ako ng merienda natin. Sigaw ni Jesusa sa mag-ina. Sabay silang lumingon sa kanilang likuran. Ngumiti silang mag-ina. Naunang tumayo si Wendy at inalalayan niya si Amethyst na makatayo. Are they safe in the resort, Jax? Tanong ni Roger sa anak habang sabay nilang pinagmamasdan ang mga trabahador sa loob ng mansyon na kasalukuyang nire-renovate. Tumango sa Jax, nakasuksok ang mga kamay sa bulsa ng pantalon. Yes po, tay. Tahimik doon, may tauhan din tayong nakabantay sa paligid. I made sure, Amethyst. Mama Wendy and Nanay are well taken care of.
Napatingin si Roger sa anak. Tila may pag-aalala pa rin naiiwan sa kanyang mukha. Siguraduhin mong walang makakalabas sa kanila, lalo na si Amethyst. She does not need more stress. Ayokong malaman muna nila ang nangyari sa akin at ang pagkakakulong ni Ramil at Carlota. Alam ko magugulat silang lahat kapag nalaman nilang buhay pa ako. Huminga na malalim si Jax. Alam ko po, Tay, hindi ko hahayaang may masaktan pa ulit sa kanila. Tumango si Roger at muling tumingin sa loob ng lumang bahay na unti-unti nang nabubuhay sa bagong anyo. Pagkatapos ng lahat, anak, kailangan natin ng bagong simula. Hindi lang para sa mansyon na to, kundi para sa buong pamilya natin. Tahimik sa Jax, ngunit sa loob niya, alam niyang hindi lang mansyon ang kailangang ayusin, kundi ang mga pusong unti-unting nasugatan. Kailan kayo magpapakasal ni Amethyst sa simbahan? Gusto kong masaksihan ang kasal ninyong dalawa. Nakangiting tanong ni Roger. Hindi ko pa po alam, Tay. Malapit na pong manganak si Amethyst at may ganito pa pong nangyari. Pero malay niyo po, baka malapit na. Tinapik ni Roger sa balikat ng anak. I am so proud of you, anak nga kita. And thank you sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ngumiti si Jax, bahagyang namasa ang mga mata. Wala yun, Tay. Kung ano mang ginawa ko, maliit lang yon kumpara sa lahat ng sakripisyong binigay niyo sa akin noon. Hindi mo lang ako binuhay ulit, anak. Sagot ni Roger. Sabay tingin sa lumang mansyon na muling binubuo. Binigyan mo rin ako ng bagong dahilan para mabuhay. Tahimik silang nanatiling magkatabi habang pinapanood ang mga tauhang abala sa pag-aayos. Maya-maya pa'y nag-ring ang cellphone ni Jax. Tinignan niya ito at napangiti. Si Amethyst po to. Go on, answer it, sabi ni Roger. Sabihin mong excited na ako sa magiging apo ko. Tumango si Jax at lumayo ng bahagya habang sinagot ang tawag ng asawa.